magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. May katahimikan na hindi mapayapa, may pag-asa na may halong pangamba. At sa ilalim ng abalang mundo, may tanong na unti-unting sumisigaw sa kaluluwa. Malapit na ba? Ang oras ay tila karaniwan, ngunit ang kasaysayan, hindi. Sa bawat araw na lumilipas, may mga palatandaan na hindi pinapansin. Mga babala na matagal nang isinulat, hindi bilang haka-haka, kundi bilang patotoo. Ang banal na kasulatan ay nagsalita ng malinaw. Sa aklat ng Mateo 3:27, sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, walang lihim, walang pagtatago. Ang pagbabalik ay hayag, ngunit may isang tanong na mas mabigat. Kung malinaw ang kanyang pagdating, bakit marami ang hindi handa? Sa kanyang mga isinulat, si Ellen White ay nagbigay ng matinding babala tungkol sa panahong ito. Hindi bilang haka-haka, kundi bilang malinaw na mensahe na tumatawid sa panahon. Isang paalala na hindi dapat ipagwalang bahala. Ellen White escriveu ang dakilang kontrobersiya, ang doktrina ng lihim na pagdagit ay hindi sinusuportahan ng mga kasulatan. Isang tuwirang pahayag, isang pagtanggi sa isang paniniwalang kumalat sa mundo. At dito nagsisimula ang paglalakbay, hindi sa haka-haka, kundi sa katotohanan, hindi sa tradisyon, kundi sa pahayag. May mga nagtuturo ng isang biglaang pagkawala, isang pag-alis na hindi mapapansin. Ngunit ang ipinakita sa propesiya ay iba, may liwanag, may tunog, may kapangyarihan. Hindi ito lihim, ang mundo ay abala, ang isip ay naliligaw, at ang puso unti-unting nagiging manhid. Ngunit ang mga salita ay nananatili, hindi nagbabago, hindi kumukupas. Sa pagitan ng ingay ng modernong buhay, may tinig na patuloy na tumatawag. Maghanda, hindi bukas, hindi sa susunod na panahon, kundi ngayon, sapagkat ang oras, hindi natin hawak, at ang darating, tiyak. May mga sandaling tahimik ang langit, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang kilos. Sa katahimikan, may paghahanda. Sa pagitan ng mga pangyayari, may pagtupad. Ang mundo ay gumagalaw ayon sa sarili nitong ritmo. Ngunit ang propesya, hindi kailanman nahuhuli. Sa aklat ng 1 Thessalonica 4:16, malinaw ang paglalarawan, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. May sigaw, may tinig, may pakakak. Hindi ito tahimik, hindi ito lingid. Ang pagdating ay magigising ang mundo, ngunit hindi lahat ay handa sa paggising na yon. May dalawang uri ng pagkagising. Isa, sa kaluwalhatian. Isa, sa pagkabigla. At sa pagitan ng dalawang ito, naroon ang paghahati. Hindi batay sa kaalaman, kundi sa paghahanda. Si Ellen White ay nagbigay ng babala na tumatagos sa puso ng panahong ito. Hindi bilang haka-haka, kundi bilang malinaw na paglalarawan ng espiritual na kalagayan ng mundo bago ang wakas. Ellen White escriveu Mga Aral ni Kristo. Ang kalagayan ng simbahan sa panahong ito ay sinisimbolo ng kalagayan ng 10 birhen, isang talinghaga, isang salamin, 10 dalaga. Parehong naghihintay, parehong may ilawan, ngunit hindi pareho ang naging wakas. May mga handa, may mga naantala, hindi dahil wala silang alam, kundi dahil hindi sila naghanda sa loob. Ang ilawan ay naroon, ngunit ang langis, wala. Isang simpleng pagkukulang, ngunit may walang hanggang bunga. Ang mundo ngayon ay puno ng ilawan, relihiyon, kaalaman, paniniwala. Ngunit ang tanong ay nananatili, may langis ba? May tunay bang paghahanda sa puso? O ito ba'y panlabas lamang, isang anyo na walang buhay? Habang lumalapit ang sandali, ang pagitan ng totoo at huwad ay lalong luminaw. Hindi na ito maitatago, hindi na ito maipagpapaliban. Ang gabi ay malalim na, at ang sigaw ay paparating. Narito na ang kasintahang lalaki. Ang tanong ay hindi kung darating siya, kundi kung tayo ba ay handa sa kanyang pagdating. May kapayapaan na hindi galing sa langit. Ito ay tahimik, nakakaaliw, at mapanganib. Sa ibabaw, tila maayos ang lahat. Ang mundo ay patuloy sa kanyang galaw. Ang mga plano ay nagpapatuloy. Ang mga pangarap ay hinahabol. Ngunit sa ilalim nito, may paglihis.
Hindi agad nakikita, hindi agad nararamdaman, ngunit unti-unting lumalalim. Sa aklat ng Urban Thessalonica chapter 5:3, isang babala ang malinaw na ibinigay. Pagka sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng hirap sa pagdadalang tao ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi makakatakas, kapayapaan, katiwasayan, mga salitang nagbibigay ginhawa. Ngunit sa propesya, ito ang tanda ng panganib. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Hindi lahat ng maayos ay tama. May kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. At may kapayapaan na bunga ng paglimot sa Kanya. Ang huli, ang mas mapanganib. Si Ellen White ay nagbabala tungkol sa panlilinlang na ito. Isang espiritual na kalagayan na maghahanda sa mundo para sa biglaang pagkawasak. Ellen White eskribeo ang dakilang kontrobersya. Habang sila'y sumisigaw kapayapaan at kaligtasan, biglang darating sa kanila ang pagkawasak. Isang malinaw na babala, isang pag-uulit ng sinabi sa kasulatan. Ngunit bakit ito nangyayari? Dahil ang puso ay madaling mapanatag sa panlabas na anyo. Dahil ang isip ay naghahanap ng kaginhawaan, hindi ng katotohanan. Ang mundo ay natutong maniwala sa nakikita, sa nararamdaman, sa sinasabi ng nakararami. Ngunit ang propesya ay hindi sumusunod sa dami. Hindi ito naaayon sa opinyon. Ito ay nananatili kahit hindi tanggapin. Habang ang mundo ay nagsasabing, ligtas tayo, ang langit ay nagbababala. Habang ang tao ay nagpapahinga sa maling katiyakan, ang oras ay patuloy na lumalapit sa wakas. May mga mata na nakabukas, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga na nakakarinig, ngunit hindi nakikinig. At sa katahimikan ng maling kapayapaan, ang pinakamahalagang babala ay nawawala. Ngunit hindi pa huli. Ang katotohanan ay patuloy na tumatawag, hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Sapagkat ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mundo. Ito ay matatagpuan lamang sa paghahanda, at ang paghahanda hindi maaaring ipagpaliban. May isang sandali na darating, hindi inaasahan ng marami, ngunit matagal nang itinakda. Hindi ito ihahayag ng mundo, hindi ito ipagdiriwang ng karamihan, ngunit ito ang sandaling magpapasya ng walang hanggan. Sa aklat ng Mateo 24:1, ang paalala ay tahimik ngunit matalim. Kaya nga kayo'y magsihanda rin naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip, hindi sa oras na inaasahan, hindi sa oras na pinlano ng tao, kundi sa sandaling hindi pinapansin. Ito ang panganib ng pagiging abala, hindi ang paggawa, kundi ang pagkalimot. Ang mundo ay puno ng gawain, mga layunin, mga responsibilidad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na madaling mawala, ang kahandaan. Hindi ito nakikita sa labas, hindi ito nasusukat ng tao, ngunit ito ang tinitingnan ng langit. Si Ellen White ay nagbigay ng malinaw na babala tungkol sa kalagayang ito, isang panahon kung saan ang espiritual na pagkaantok ay magiging laganap. Ellen White eskribeo ang dakilang kontrobersya, ang mundo, puno ng kaguluhan, puno ng walang Diyos na kalayawan, ay natutulog sa makamundong seguridad. Isang larawan ng mundo, hindi nagigising, kundi natutulog. Hindi dahil walang babala, kundi dahil hindi ito pinapansin. May mga tanda, may mga salita, may mga paalala. Ngunit ang puso ay abala sa iba, sa mga bagay na pansamantala, sa mga bagay na lilipas. At habang ang tao ay nakatuon sa ngayon, ang walang hanggan ay unti-unting lumalapit. Ang pinakamasakit, hindi ang hindi alam, kundi ang hindi pinansin. Sapagkat ang katotohanan ay naroon na, paulit-ulit na ibinigay, malinaw na ipinahayag, ngunit ang pagtanggap, iyon ang nawawala. May mga naghihintay, ngunit hindi handa. May mga naniniwala, ngunit hindi nagbabago. At sa pagitan ng paniniwala at paghahanda, naroon ang agwat na mapanganib. Ang sandali ay darating. Hindi ito titigil, hindi ito maaantala. At sa oras na iyon, ang lahat ng hindi natapos, mananatiling hindi na matatapos. Kaya ang paanyaya ay nananatili, hindi bilang takot, kundi bilang awa. Gumising, habang may oras pa. May mga nagtuturo ng lihim, ng isang pagdating na hindi makikita, ng isang pag-alis na walang ingay. Ngunit ang ipinahayag ay kabaligtaran. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi anino. Hindi ito tahimik na pangyayari sa sulok ng mundo. Ito ay liwanag na hindi maitatago. Sa aklat ng Pahayag 1:7, malinaw ang ipinahayag. Narito, siya ay pumaparitong nasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at ang sa kaniya'y nagsiulos. At ang lahat ng angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon nga, Amen. Makikita ng bawat mata, walang may iwan, walang hindi makakakita. Ito ang katotohanan na madalas napapalitan ng ibang aral. Isang ideya ng lihim na pag-agaw. Isang paniniwala na ang ilan ay mawawala, habang ang iba ay mananatili, hindi nakaalam. Ngunit ang propesiya ay hindi sumasang-ayon. Si Ellen White ay nagsalita ng malinaw laban sa ganitong kaisipan, hindi bilang opinyon,
kundi bilang pagtutuwid ayon sa kasulatan. Ellen White eskribeu ang dakilang kontrobersiya, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat mula sa silanganan at sumisikat hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Isang paglalarawan na hindi maikakaila, isang pangyayari na hindi maitatago. Ang kidlat, hindi hinihingi ang pahintulot para makita. Ito ay bigla, maliwanag, at hindi maitatanggi. Gayon din ang pagparito. Hindi ito lihim. Hindi ito para lamang sa iilan. Ito ay para sa lahat, para sa handa at para sa hindi. At dito nahahayag ang isang mahalagang katotohanan. Ang problema ay hindi kakulangan ng liwanag, kundi kakulangan ng pagtanggap. Ang mundo ay may sapat na babala, may sapat na katotohanan. Ngunit ang puso, madalas pumipili ng mas madaling paniwalaan. Isang pag-asa na walang paghahanda, isang kaligtasan na walang pagbabago. Ngunit ang tunay na pagdating ni Kristo ay magdadala ng paghihiwalay. Hindi dahil siya ang naghati, kundi dahil ang puso ay matagal nang pumili. Sa araw na iyon, walang pagtatago. Ang bawat mata ay makakakita. Ang bawat puso ay haharap sa katotohanan. At ang tanong ay hindi na kung ito ba ay totoo, kundi kung bakit ito hindi pinaniwalaan. May sandali na ang katahimikan ng mundo ay mapuputol, hindi ng tao, kundi ng langit. Ang pagparito ni Kristo ay hindi nag-iisa. Hindi siya darating sa katahimikan ng gabi. Kasama niya ang hukbo ng kalangitan. Sa aklat ng Mateo 25:31, ang larawan ay ibinigay ng malinaw. Datapu at pagparito ng anak ng tao sa kaniyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga anghel na kasama niya. Kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian. Hindi nag-iisa. Kasama ang lahat ng mga anghel. Isang hukbo ng liwanag. Isang kapangyarihang hindi pa nasilayan ng mundo. At sa sandaling iyon, ang langit ay magsasalita, hindi sa bulong, kundi sa sigaw. Sa aklat ng 1 Tesalonica 4:16, muli itong ipinahayag, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. May sigaw, may tinig, may pakakak. Tatlong patunay na ang pagparito ay hindi lihim. Ito ay maririnig, ito ay makikita, ito ay mararamdaman. Si Ellen White ay nagbigay ng isang paglalarawan na tumatagos sa isipan, isang tanawin ng kapangyarihan at kaluwalhatian na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa lupa. Ellen White eskribeu ang dakilang kontrobersiya. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, ng kidlat, at ng dagundong ng kulog, ang tinig ng anak ng Diyos ay tinatawag ang mga natutulog na banal. Isang eksena ng paggising, hindi tahimik, kundi puno ng kapangyarihan. Ang lupa ay yayanig, ang langit ay liliwanag, at ang tinig, magigising ang mga patay. Ito ang sandali ng pagkabuhay na muli. Para sa ilan, ito ay pag-asa na matagal nang hinihintay. Para sa iba, ito ay simula ng takot na hindi na matatakasan. Sapagkat sa sandaling iyon, ang lahat ay magigising, hindi lamang ang mga patay, kundi ang katotohanan sa puso ng bawat isa. Wala ng pagdududa, wala ng pagtanggi. Ang langit mismo ang magsasalita, at ang mundo ay hindi na makakapanatili sa dati nitong katahimikan. Ang tanong ay hindi kung maririnig ito, kundi kung paano ito tatanggapin. May sandali na ang lahat ay hihinto, hindi dahil sa kaguluhan, kundi dahil sa hatol. Sa sandaling iyon, ang mundo ay hindi na magiging iisa. Ang matagal nang nakatago ay mahahayag, hindi na magkakasama ang lahat, hindi na magkakahalo ang totoo at huwad. Magkakaroon ng paghihiwalay. Sa aklat ng Mateo 24:40-41, ito ay tahimik na inilarawan. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasama, ngunit magkaiba ang wakas, hindi sa layo, kundi sa kalagayan ng puso. Ito ang sandali na walang makakaila, walang makapagtatago sa karamihan, walang makasasandig sa panlabas na anyo. Ang lahat ay mahahayag ayon sa katotohanan. Si Ellen White ay nagbigay ng malinaw na paglalarawan ng paghihiwalay na ito, isang pangyayari na hindi na mababago sa oras na dumating. Ellen White eskribeu ang dakilang kontrobersya. Sa araw ng huling paghuhukom, mauunawaan ng bawat nawawalang kaluluwa ang katangian ng kanyang sariling pagtanggi sa katotohanan. Isang sandali ng pagkaunawa, hindi na kailangan ng paliwanag, hindi na kailangan ng patunay. Ang katotohanan ay malinaw na. Ang pinili ay hindi na may tatanggi. May mga kukuha, may mga maiiwan. Ngunit hindi ito lihim na pagkawala. Ito ay bunga ng isang matagal ng desisyon. Araw-araw, unti-unti, tahimik. Ang puso ay pumipili sa pagitan ng liwanag at dilim, sa pagitan ng katotohanan at aliw. At sa huling sandali, ang piniling iyon ay magbubunga. Ang paghihiwalay ay hindi biglaan. Ito ay naihanda na sa loob ng mahabang panahon.
sa mga maliit na pasya, sa mga hindi pinansin na babala, at sa mga pagkakataong ang katotohanan ay narinig, ngunit hindi tinanggap. Sa araw na iyon walang sorpresa, may pag-unawa, may pagkilala. Ngunit para sa iba, huli na. Ang tanong ay hindi kung sino ang kukunin, kundi kung sino ang naghanda. May mga anyo na kahawig ng katotohanan, ngunit walang kapangyarihan. May mga salita na tila tama, ngunit walang buhay. At sa huling mga araw, ang pagkakaibang ito ay magiging malinaw. Hindi na sapat ang anyo, hindi na sapat ang panlabas. Sa aklat ng 2 Timoteo 3:5, isang paglalarawan ng ibinigay na may anyo ng kabanalan, datapuwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Talikuran mo rin ang mga ito. May anyo, ngunit walang kapangyarihan. Isang relihiyon na panlabas, ngunit walang pagbabago sa loob. Ito ang panganib na tahimik, hindi lantad, hindi agad napapansin. Ngunit sa propesya, ito ang isa sa mga tanda ng wakas. Ang mundo ay puno ng paniniwala, puno ng salita tungkol sa Diyos, puno ng mga sistemang panrelihiyon. Ngunit ang tanong ay nananatili, may kapangyarihan ba ang katotohanan sa buhay? O ito ba'y nananatili lamang sa salita? Si Ellen White ay nagbigay ng malinaw na babala tungkol sa ganitong kalagayan. Isang panahong ang relihiyon ay magiging anyo na lamang, wala ang tunay na diwa. Ellen White eskribeo mga piling mensahe. Ang isang anyo ng kabanalan ay hindi makapagliligtas sa sinuman. Isang maikling pahayag, ngunit may malalim na kahulugan. Hindi sapat ang anyo, hindi sapat ang pagpapakita. Ang kaligtasan, hindi matatagpuan sa panlabas na anyo ng pananampalataya. Ito ay matatagpuan sa tunay na pagbabago, sa puso, sa isip, sa buhay. Sa huling sandali, ang anyo ay mawawala. Ang tunay ay mananatili. Ang huwad ay malalantad. Hindi na matatakpan ng salita. Hindi na maitatago ng anyo, sapagkat ang liwanag ay darating. At sa liwanag na iyon, lahat ay makikita ayon sa tunay nitong kalagayan. May mga naniwala, ngunit hindi nagbago. May mga nagsalita, ngunit hindi namuhay. At sa pagitan ng dalawa, naroon ang pagkakaibang walang hanggan. Ang katotohanan ay hindi lamang dapat marinig. Ito ay dapat tanggapin, isabuhay, panghawakan. Sapagkat sa araw ng pagparito, ang anyo ay hindi sapat. Ang tanong ay hindi kung ano ang ipinakita, kundi kung ano ang tunay na naging buhay. May isang panahong darating na ang katotohanan ay hindi mawawala, ngunit ito ay matatakpan. Hindi sa pamamagitan ng kawalan ng liwanag, kundi sa dami ng huwad na liwanag. Ang panlilinlang sa huling mga araw ay hindi lantad. Hindi ito madaling makilala. Ito ay malapit sa katotohanan, ngunit may lihim na paglihis. Sa aklat ng Mateo 24:24, malinaw ang babala, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Kung maaari, pati ang mga hirang. Hindi lamang ang walang kaalaman, kundi pati ang may alam. Ito ang lalim ng panlilinlang. Hindi ito simpleng kasinungalingan. Ito ay katotohanang may halong pagkakamali. Isang anyo na kapanipaniwala, isang tinig na tila tama. Ngunit sa loob, may paglihis sa landas ng Diyos. Si Ellen White ay nagbigay ng isang babala na tumatagos sa pinakapuso ng panahong ito. Isang paglalarawan ng lakas ng panlilinlang na darating. Ellen White eskribeo ang dakilang kontrobersya. Ang huling malaking maling akala ay malapit nang mabuksan sa ating harapan. Isang huling panlilinlang, hindi maliit, kundi dakila, hindi malayo, kundi malapit na. At kapag ito ay ganap ng nahayag, ang pagkakaiba ng totoo at huwad ay magiging napakahirap makita para sa mga hindi nakaugat sa katotohanan. Sapagkat ang panlilinlang ay hindi darating bilang kadiliman lamang. Ito ay darating na may anyo ng liwanag, may mga tanda, may mga himala, may mga bagay na tila galing sa langit. Ngunit hindi lahat ng liwanag ay mula sa Diyos. Ito ang panganib. Ang mata ay maaaring malinlang, ang damdamin ay maaaring madala, ang isip ay maaaring kumbinsihin. Ngunit ang katotohanan ay nananatili lamang sa salita. Sa panahong iyon, ang tanong ay magiging mas malinaw kaysa dati. Ano ang pinaniwalaan? Hindi kung ano ang nakita, hindi kung ano ang naramdaman, kundi kung ano ang pinanghawakan bilang katotohanan. Sapagkat ang panlilinlang ay darating na may lakas. Ngunit ang katotohanan ay mananatiling matatag para sa mga nakatayo rito. May sandali na ang awa ay hindi natatawag. Hindi dahil ito ay nawala, kundi dahil ito ay tinanggihan. Ang pinto ay bukas ngayon, ngunit hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. May wakas ang paanyaya, may hangganan ang pagtitiis. Sa aklat ng pahayag 22 ng Daniel na isang mabigat na pahayag ang ibinigay. Ang gumagawa ng kalikuan ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Walang pagbabago, walang paglipat. Ang kalagayan ay nananatili. Ito ang sandali ng pagsasara.
Hindi na ito panahon ng pagpili, kundi panahon ng bunga ng pinili. Si Ellen White ay nagbigay ng isang malinaw na paglalarawan ng panahong ito, isang sandali na hindi na mababawi kapag ito ay dumating. Ellen White eskribeu ang dakilang kontrobersya kapag natapos na ang gawain ng pagsisiyasat, kapag ang mga kaso ng mga taong sa lahat ng panahon ay nagpanggap na tagasunod ni Kristo ay nasuri at napagpasyahan na, saka lamang magsasara ang probasyon at hindi hanggang sa panahong iyon lamang. Isang proseso na may katapusan, may pagsusuri, may pagpapasya, at pagkatapos nito, ang pinto ay magsasara, tahimik, hindi maririnig ng mundo, ngunit may epekto na walang hanggan. Ang pinakamatinding katotohanan, hindi ito mapapansin ng marami. Ang buhay ay magpapatuloy. Ang mundo ay iikot, ngunit sa likod ng lahat, ang hatol ay natapos na. Ito ang panganib ng pagkaantala, ang pag-iisip na may oras pa, ang paniniwala na maaari pang magbago bukas. Ngunit ang bukas, hindi ipinangako. Ang awa ay naroon ngayon, malinaw, bukas. Ngunit ito ay may hangganan. Sa sandaling magsara ang pintong iyon, wala nang makapapasok, walang sigaw ang makakarating, walang paghingi ng tawad ang mababalikan. Hindi dahil ang Diyos ay tumigil sa pag-ibig, kundi dahil ang tao ay tumigil sa pagtanggap. Ang katahimikan ng sandaling iyon ay mas mabigat kaysa anumang ingay. Walang babala, walang hudyat na maririnig. Ngunit ang resulta ay magtatagal magpakailanman. Ang tanong ay nananatili. Bukas pa ba ang pinto para sa atin? May araw na ang lahat ay magiging malinaw, walang anino, walang pagtatago. Ang matagal ng pinili ay mahahayag, hindi na sa loob lamang ng puso, kundi sa harap ng langit at lupa. Sa aklat ng Roma parayon sa 11, isang pahayag ang ibinigay. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin luluhod ang bawat tuhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Bawat tuhod, bawat dila, walang maiiwan, walang makakaiwas. Ito ang araw ng pagkilala. Hindi na kailangan ng pagtuturo, hindi na kailangan ng paalala. Ang katotohanan ay harap-harapang makikita. Si Ellen White ay nagbigay ng isang paglalarawan ng sandaling ito, isang sandali ng lubos na pag-unawa, kung saan ang bawat isa ay makikita ang kanilang sariling desisyon. Ellen White eskribeu ang dakilang kontrobersya. Ang bawat tanong tungkol sa katotohanan at kamalian sa matagal ng kontrobersya ay nilinaw na ngayon. Wala nang kalituhan, wala nang pagdududa. Ang matagal ng pinag-uusapan ay malinaw na. Ang totoo ay hiwalay sa huwad. At sa sandaling iyon, ang bawat puso ay haharap sa sarili nitong kasaysayan. Hindi sa sinabi ng iba, hindi sa impluwensya ng mundo, kundi sa sariling pinili. May mga makakakita ng liwanag at matutuwa. May mga makakakita rin at manghihinayang. Sapagkat ang pagkaunawa ay darating sa lahat. Ngunit hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataong magbago. Ito ang bigat ng araw na yon. Ang katotohanan ay hindi na lamang paniniwala. Ito ay realidad na hindi matatakasan. Ang mga tanong ng buhay ay masasagot. Ngunit ang mga desisyon ay hindi na mababago. Ang bawat isa ay makakakita kung saan sila tumayo, kung ano ang kanilang pinili, kung ano ang kanilang pinaniwalaan. At sa liwanag na iyon, walang anuman ang matatakpan. Ang araw ng paghahayag ay darating. At sa araw na iyon, ang katahimikan ay mapapalitan ng ganap na katotohanan. May wakas ang kasamaan. Hindi ito magtatagal magpakailanman. Ang kasinungalingan ay maaaring umiral sa loob ng panahon, ngunit hindi ito mananatili sa walang hanggan. Sa aklat ng Tabang Tesalonika, 1:7, malinaw ang pahayag, at sa inyo na nangagpapahirap ay kapahingahan na kasama namin sa paghahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan, sa apoy na nagliliyab, na maghihiganti sa kanila na hindi nagsisikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. May kapahingahan para sa tapat, may wakas para sa kasamaan. Hindi ito paghihiganti ng tao, kundi katarungan ng Diyos. Isang katarungan na matagal nang ipinagpaliban, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Si Ellen White ay nagbigay ng isang paglalarawan ng sandaling ito, isang ganap na pagwawakas ng lahat ng laban sa katotohanan. Ellen White eskribeu ang dakilang kontrobersya. Si Satanas at lahat ng sumama sa kanya sa paghihimagsik ay puputulin. Isang wakas na tiyak, hindi pansamantala, hindi bahagya, ganap. Ang kasalanan ay hindi na muling babangon. Ang panlilinlang ay hindi na muling lilitaw. Ang lahat ng nagdala ng sakit, luha, at paghihirap ay mawawala. Ngunit bago ang wakas na iyon, may sandali ng pagkilala. Ang bawat isa na tumanggi sa katotohanan ay makakakita ng bunga ng kanilang pinili, hindi bilang parusa na walang dahilan, kundi bilang resulta ng isang landas na pinili. Ang Diyos ay hindi nagpipilit. Ang kanyang paanyaya ay malinaw, paulit-ulit, may pagtitiis. Ngunit ang pagtanggi ay may hangganan. At kapag ang hangganan na iyon ay naabot,
Ang katarungan ay darating, tahimik, ngunit ganap. Sa sandaling iyon, ang sansinukob ay magiging malaya. Wala nang kasinungalingan, wala nang pagdurusa, wala nang paghihimagsik. Ang kaayusan ay maibabalik. Ang katotohanan ay mananatili magpakailanman. At ang tanong na matagal nang bumabagabag ay magkakaroon ng wakas, hindi sa salita, kundi sa ganap na kaganapan. May wakas ang luha, may hangganan ang sakit. Ang kasaysayan ng pagdurusa ay hindi magpapatuloy magpakailanman. May ipinangakong bagong simula, hindi bilang pangarap, kundi bilang katiyakan. Sa aklat ng Pahayag 21:4, malinaw ang pangako at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni magkakaroon pa ng dalamhati o ng pagtangis o ng hirap man. Ang mga bagay na una ay naparam na, wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng pag-iyak. Ang mga bagay na una ay mawawala. Ito ang dulo ng mahabang salaysay ng mundo, hindi sa kawalan, kundi sa pagpapanumbalik. Si Ellen White ay nagbigay ng isang paglalarawan ng bagong kalagayan na ito, isang mundo na ganap na ibinalik sa orihinal na layunin ng Diyos. Ellen White eskribeo ang dakilang kontrobersya, tapos na ang malaking kontrobersya, wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan, isang wakas, isang katahimikan na puno ng kaganapan, ang alitan, natapos na, ang kasalanan, wala na, ang dating wasak ay buo na muli, ang dating madilim ay liwanag na lamang, ang lupa ay hindi na magiging tulad ng dati. Ito ay babaguhin, lilinis, ibabalik. Ang presensya ng Diyos ay hindi na malayo, hindi na sa pananampalataya lamang, kundi sa ganap na karanasan. Ang kanyang presensya ay magiging kasama, hindi sandali, kundi magpakailanman. Ang mga puso na naghintay ay makakatagpo ng kapahingahan. Ang mga mata na lumuha ay makakakita ng kagalakan. At ang mga pangakong matagal ng pinanghawakan ay magiging realidad. Hindi na kailangan ng babala, hindi na kailangan ng paghihintay, sapagkat ang lahat ay natupad na, ang bagong langit, ang bagong lupa, hindi bilang konsepto, kundi bilang tahanan. May mga salita na hindi nawawala, may mga paanyaya na patuloy na umaabot, kahit paulit-ulit ng tinanggihan. Ang huling sandali ay hindi nagsisimula sa wakas. Ito ay nagsisimula ngayon, sa bawat paghinga, sa bawat pagpili, sa bawat pagkakataon na ang katotohanan ay naririnig. Sa aklat ng Hebreo 3:9, isang tahimik ngunit agarang paalala ang ibinigay. Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ngayon, hindi bukas, hindi sa ibang panahon. Ngayon, ito ang salitang madalas ipagpaliban. Ito ang paanyayang madalas hindi pinapansin. Ngunit ito rin ang sandali na may kapangyarihang magbago ng walang hanggan. Si Ellen White ay nagbigay ng isang malinaw na panawagan, isang huling paalala na ang awa ay naroroon pa, ngunit hindi magtatagal magpakailanman. Ellen White eskribeo mga patotoo para sa simbahan. Ngayon na ang panahon upang maghanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Isang direktang panawagan, walang pag-aalinlangan. Ngayon ang panahon, hindi kapag malinaw na ang lahat, hindi kapag ang mundo ay nagbago na, kundi habang ang awa ay bukas pa, habang ang pinto ay hindi pa sarado. Ang buong salaysay ng propesya ay hindi ibinigay upang takutin, kundi upang gisingin, hindi upang magdala ng pangamba, kundi upang magdala ng paghahanda. Ang mga babala ay hindi hatol. Ito ay paanyaya, isang paanyaya na bumalik, isang paanyaya na tumingin muli sa katotohanan, isang paanyaya na pumili habang may oras pa. Ang mundo ay patuloy sa kanyang ingay, ang oras ay patuloy sa kanyang takbo, ngunit ang tinig ay nananatili, tahimik, matatag at malinaw. Ang wakas ay hindi lamang isang pangyayari, ito ay paghahayag ng lahat ng pinili, at sa sandaling iyon, walang ibang mananatili kundi ang katotohanan. Kaya ang huling panawagan ay hindi komplikado. Ito ay simple, direkta at personal. Makinig, maghanda, pumili habang ang araw ay hindi pa tapos.